Isang mapagpalang umaga mga kapatid, at magpapala sa ating Diyos na buhay na dinala naman tayo muli dito sa bahay Patambahan. Ang ating mga pangyapak kahit nandun ka sa online nakikinig ng kanyang salita, ito po'y great na ating binigay sa Panginoon sa kanyang ginawa sa atin. Balik pasasalamat at sa ating pakikinig na magkakaroon tayo ng refleksyon sa mga buhay po natin kung paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. At ganon na tayo po ipagpalait sa kanyang napakahabaging Diyos. Amen. Na binigay po niya pang tayo po mag-guided sa ating pamumuhay. Hallelujah. Bago pa man tayo mag-umpisa, idalangin natin ang itong salita ng Diyos, palaala sa atin, mga bawat isa, at gabayan tayo at yung kanyang mga salita lamang ang masusunod. Hallelujah. Banal namin Diyos, kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, dinakadakila, ikaw po ang puspos ng pagmamahal, puspos ng habag. Ikaw po ang Diyos namin banal. Sa araw na ito ay ikaw ang mahayag, ikaw ang mabigyan ng aming tuon, at ikaw ang mapupurihan, at ang salita mo ay gamitin namin sa umagang ito upang mahayag, ma-expose kung ano po ang aming mga pagkakasala, at gamitin mo ang inyong lingkod ng ikaw lamang ang mga matawi sa aking bibig, ang inyong kalooban. We ask your Holy Spirit, ikaw po ang magbigay sa amin ng daan na ang mga salita nito ay magrima, lalo na maging ma-apply at maging ito po'y aming isa pong muhay na malaking bagay upang kami mumuhay ng matuwid, upang kami po'y maging gabay ng aming mga tanglaw sa aming mga pangyapak. Dahil kung wala ka, Panginoon, ay misguided po kami, wala po kami mapupuntahan sa inyo ang katotohanan, or the truth, na sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, na ang katotohanan na ito ay ang magbigay sa amin ng gabay. Salamat, Ama, at patuloy po kaming maglingkod habang mayroon pa kaming hinihinga, at ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan at yung aming mga hanap buhay ay ikaw po ang direct nito upang kami po mamumuhay ng mapayapa at hindi kami laging kapos, kundi ang inyong mga pagpapala ay aming itong gagamitin. At salamat muli ang mga kapatid namin, maging man saan naroroon sa aming mga posisyon ngayon. Nandun kami sa ibang mga kapatiran namin sa iba-ibang panig ng mundong ito, ay nandun ka pa rin. You are our God, Jehovah Shammah, na nandun ka lahat. At pakinggan mo ang aming mga saloobin, ang aming mga damdamin, ang aming mga ngailangan. Sa inyo lamang namin ibabalik ang pasasalamat at dakila sa tanging pangalan ng iyong anak, si Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. At ngayon, pagpatuloy po natin ang gawain ito. Vaksin. Kasi, sabi pa, marami kasing nainganyo nito paggamit ng itong ating swab mask. Dahil hindi na makikita yung kapangitan. Gusto magmas. Gusto magmas. Amen. Dito sa virus, ha? Ito sa virus. Joke lang mga kapatid. At Joke lang. ito po ay ang salita ngayon ay ito po ay nagbibigay sa atin ng yung kasiglaan. Tayo po ay mga Kristiyano, alam na po natin yung ating mga senses, di po ba? Nababasa po natin kung ano po ang mga gamit ito. Mayroon tayong mata, kamay, paa, katawan, at hinintulad ito sa isang kongregasyon. Bagkus may isang lumihis sa binabanggit.
yung ating panlasa. Ano ba ang ginagamit sa ating katawan upang malasahan natin ang isang bagay? Dila, mga kapatid. Ito po ang ating tunghayan ngayon kung bakit hinayag ni Apostol Santiago ang salitang ito. Dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng karumihan, yung ating pong dila. At pinaalala sa atin na ito ay nagbibigay din ng papuri sa Diyos. So, ang title ng ating pagsasaluhan ngayon, ang tama at maling paggamit ng dila. Ito po yung ating text at dito po makikita natin sa Santiago chapter 3 verse 1 to 12. Ito po ang kanyang paalaala upang ating manamnam kung ito po ay nakakapuri sa Diyos, kung ito ba ay hindi nakakapuri sa Panginoon at nagbigay sa atin na tayo po ay napapahamak. Kahit tayo po ay Kristiyano, pero yung ating paring dila ay hindi mapipigilan. Tayo po ay lumakad ayon sa lakad ng mundong ito na nandoon pa rin, nahulog pa rin tayo sa judgment ng Diyos. So, una, basahin ko po dito sa verse 1 ng chapter 3 hanggang 12. Mga kapatid, hindi dapat maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpipigil sa sarili. Verse 3, kapag nilagyan ng rinda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at nababaling saan man nating naisip. Verse 4, tingnan ninyo ang barko. Kahit ito'y napakalaki at itutulak ng malakas na hangin, ay naibabaling saan man nais ng piloto sa pamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit man bahagi sa katawan, ngunit napakalaki ang nagagawa nitong kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano naglalaglab ang isang maliit na apoy sa isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon, hayop, lumalakad o gumagapang ay o nakatira sa tubig o kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapapaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapipigil at puno ng kamandag na kamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri ng ating Panginoon at ito rin ang ginagamit natin sa paglalait sa taong nilalang ng kalarawan ng Diyos. Verse 10, sa isang bibig na galing ang papuri at panalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Verse 11, hindi lumabas sa isang bukal ng tubig ang tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi mamumunga ang ulibo ng puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig ng alat. Purihin ang Diyos pagbabasa ng kanyang salita. Ano ba ang dila? Tulad ng sinasabi ko, ito po ay ginagamit natin upang malasahan po natin ang isang pagkain. At ginagamit din natin ang dila sa pananalita upang tayo po ay maintindihan. At ginagamit din natin ang dila upang papuri at pagtuturo, papuri sa ating Panginoon at panalangin. Ginagamit din natin ang ating dila, mga dila, para sa pagtuturo. So, balikan natin ang sabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, hindi maging guro ang marami sa inyo.
Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mahigit pa kaysa iba. Gusto ba natin magnanais na tayo po'y magturo sa lahat ng larangan o dito man sa bahay panambahan? Isipin natin na tayo po'y nagkakasala din. Kung ano po yung ating mga sinasabi, mga kapatid, yun din po yung lumalabas kung ano po ang nasa puso natin. Kung tayo po'y nagturo, hindi ayon sa ating pamumuhay, mga kapatid, yun din po ang lumalabas sa ating mga bibig. At kung yun ang lumabas sa ating mga bibig, tayo po'y nagkakasala na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Marami pong nagtuturo na taliwas po sa pamumuhay at yung kanyang mga tinuturo ay nagbibigay po ito sa atin. Lalo na pag yung mga tinuturo niya ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo din magmatiyag. At lalo na kung yung ating mga tinuturo ay mali dito sa bahay panambahan, madadala po ito. Mapaipasa po natin ito doon sa mga nakikinig at sa mga henerasyong darating. So napakabigat ang parusa kung tayo po'y nagtuturo, ngunit ito na may taliwas sa salita ng Diyos. At lalo na, yung mga tinuturo natin ay hindi naman natin ina-apply sa buhay po natin. Nagbibigay po ito, mahintulad po tayo. Kasi ang sabi po, sa anumang pamamaraan, tayo po'y nagkakasala. Wala pong tinatawag natin na mabait na hindi po nagkakasala. So isip-isipin natin, kung nais natin magturo, tayo ba'y, ito ba ang tinuturo natin? Ito ba'y yung ating mga binangbanggit sa ating mga dila ay hindi ba ito compromising? Na binabanggit mo lamang ito para marami pong mainganyo sa inyong sariling kagustuhan, yung may sariling agenda, para mahikayat mo sa kapatid, malambot na mga salita ang sinasabi mo, pero mayroon kang hidden agenda para sa mga ito. Sabi pa, mas malaki ang ating kaparusahan. At dinagdag pa ni Apostol Santiago, ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpipigil sa sarili. Yun nga ang sinasabi ko, lahat po ay nagkakasala. Yung sinasabing ganap, isang perpektong tao at ang Diyos lang natin ang nakagawa niyo, ang ating Panginoong Hesus. So may chances tayo na magkakasala. May chances tayo na mahulog sa kaaway. Kailangan natin, kung tayo po'y nagtuturo sa mga bagay na ito, ay yung ihanda po natin ang ating mga puso, nandoon yung pagpapatawad, nandoon yung pagpakumbaba, para hindi tayo malinlang sa ating mga emosyon. Kasi ang emosyon po natin ang nagpababagsak sa atin. Kung gaano po tayo, kung ito po'y magagamit upang tayo maitaas, nagkakamali tayo mga kapatid. Yung ating ini-expect ay malaki pong kabagsakan. Kung gaano po ka taas yung ating pagyayabang, ganun din kalakas ang ating pagbagsak. So pinaalalahanan tayo dahil ginagamit natin ang ating dila sa pagtuturo, huwag nating linlangin. Kung tayo po'y nagturo, huwag po nating linlangin yung ating mga nakikinig. Dahil sa pamagitan nun, mas malaki ang sinasabi na nakaparusahan na ating matatanggap. Dahil mayroon po tayong motibo, mayroon po tayong hidden agenda, bakit ginagawa natin ang pagtuturo nito. So sa mga nais pang magturo, lalo na kung mayroon tayong communication skills, yung marunong tayo magpapaliwanag, kailangan natin tayo po'y babad sa salita ng Diyos upang ang mga bagay na ito, yung ating mga sinasabi, ay nandoon po sa katotohanan. Nagsasabi tayo na huwag maglasing, huwag magmura, huwag magsinungaling.
Pero ito po ang ating ginagawa. Hindi lang sa dila, hindi lang sa teksto, yung ating mga sinasabi na puro mga tama. Pero yung ating mga ginagawa ay kabaliktaran po, mga kapatid, sa ating sinasabi. Hindi po exempted kami na nagtuturo, kaya kailangan natin na maging babad pa sa salita ng Diyos at sa kanyang gabay, patnubay. Yun po ang ating titingnan upang hindi po tayo mahulog sa kayabangan. Dahil ang kaaway ay lalo pong magtiyaga upang ikaw pabagsakin kung ikaw malayo na yung haratnan. So ganun po na ginagamit po ang ating dila bilang pagtuturo at ating lang usisahin na ang ating mga tinuturo at ang ating mga pamumuhay ay nakatuon at nakasunod tayo sa salita ng Diyos. Sabi ko pa, kung tayo po'y nagtuturo, tayo po'y magiling magturo, pero nilinglang natin ang mga tao, yung ating mga tinuturo ay may pasa po at maging sanhi po tayo ng kanilang pagkakasala. Kung ang doktor ay nagkamali po sa paggamot, yung kanyang ginamot ay mamamatay, hanggang doon lang. Hindi na ito maipasa sa salinlahi. Pero tayo bilang nagtuturo, maipasa-pasa po natin yung ating mga tinuturo at maging malaking responsibilidad po natin sa mga taong nakikinig. So yung ating mga dila, ating pong itama at lalo na ang ating pamumuhay na hindi po tayo mahulog sa mga bitag ng kaaway. Yung ating dahil tayo po'y tao, na tayo po'y nagkakaroon ng pagkakamali at huwag natin naisin pa na ang pagkakamali natin ay lalo pang sumama. Lalo pa nating ipatingkad, prove na ito ay tama. Tumalaki po ang ating pananagutan sa ating mga binabanggit, sa ating mga salita, sa salita ng Diyos. Lalo na tayo po ay nag-handle ng ating prayer meeting, exhortation, tayo po ay nag-handle ng Bible study, at lalo na dito sa pulpit, yung ating mga salita, kailangan ito po ay tama at yung ating pamumuhay ay tama din. Dahil sabi pa, mayroon tayong kaparusahan, mas higit pa ang ating matatanggap. Dito naman tayo sa ang maling gamit ng dila. Kapag nilagyan ng rinda ang bibig ng kabayo, ito po'y napapasunod at mapabaling saan man natin naisin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit ito'y napakalaki at itunulak ng malakas na hangin, na ibabaling saan man naisin ang piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ng nanagawang kayabangan. Ibig sabihin, itong tinatawag itong isang kabayo, yung mga kalisa, di ba? Nilagyan ito ng tali at nakapokus lamang. Pag gagawin mong pumunta ka sa kaliwa, susunod po yung kabayo. Pumunta ka sa kanan, susunod po yung kabayo. At yung barko, at yung mga sasakyan pandagat, mayroon po siyang maliit na tinatawag natin na timon. Yun po ang nag-guide doon sa sasakyan pandagat kung saan siya pumunta. Kahit gaano kalakas ang hangin, ito pa rin
napaglampasan niya. Ito pa rin na kanyang against, no, sa direksyon ng hangin, kanyang nalalabanan sa pamamagitan ng kanyang maliit na timon. Ganun din sa ating mga dila, mga kapatid. Kung ang ating mga dila, maliit na ito bahagi ng ating katawan, bagkus ginagamit natin ito sa panglalait, sa pangmumura, sa mga masamang bagay, ay malaki po ang distraction na magagawa nito. Malaki po ang kahinatnan. Mas mabuti pa, ikaw po'y tinalian at hulog sa dagat kaysa isang taong matitisod sa pamamagitan ng inyong mga dila. Ganun, no? Ganun kalakas ang impact sa ating pananalita, mga kapatid. Bago man tayo magsalita, bago man natin babanggitin, kailangan natin pag-isipan ang mga bagay na po yun. Huwag tayong padala-dala sa ating mga emosyon. Dahil pag tayo po'y nadala sa ating emosyon, tulad ng isang sasakyan, kapag nawalan ng preno, marami pong nasagasaan. Ganun po ang ating mga dila. Marami pong nasasaktan. Pag-isipan po natin mabuti. Maliit lang na bagay yung ating mga pananalita. Kung wala tayo sa presensya ng Diyos, ito po ang ating mababanggit. Ito po ang ating magagawa. Dahil hindi ka sumusunod, hindi mo pinag-isipan ang mga bagay na yun. At mahirap na po ibalik kung ang isang piklat, kung isang sugat ay nasugatan na, hindi na may tumabalik sa normal. Mayroon na isang piklat na may lamat na po ang mga pananalita mo. Naging lamat na po ang relasyon. Hindi mo ito may panumbalik yung kanyang kabutihang loob na nagawa mo sa isang kapatid o sa isang tawag nito, kasamahan mo sa trabaho, sa iyong mahal sa buhay, na naging instrumento ito upang yung tao na yun ay mawalay sa Panginoon. Dahil natitisod sa ating mga pananalita. Tingnan tayo, napaka-religyoso, napakaganda ng ating pananamit. Nakikita tayo magsimba. Pero kung yun man ang ating mga ginawa pagkatapos nito, hindi po ito kinalugod ng Diyos. Amen. Kailangan po natin bantayan yung maliit natin na dila. Dahil ang sabi nito, yung isang timon, yung isang barko, napapautosan mo kung saan siya pupunta. May karapatan din tayo mag-utos sa ating mga dila. Pwede natin pigilan ang ating mga sarili. Kung hindi tayo makapagpigil sa ating mga sarili, ask for the guidance sa ating Diyos. Dahil siya lamang ang makapagbigay ng tamang pananalita. You are ready always bilang isang mga Kristiyano na nagbibigay. Tayo po ay ginamit yung ating mga dila. Tayo po nagkukontrol upang yung taong nagkakaroon ng problema ay maging ma-uplift yung kanyang pamumuhay. Dahil sa ating mga counseling, dahil sa ating mga sinasabi sa kanya ng mga salitang nanggaling sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang napakaganda. Kung gamitin natin ang ating dila sa mabuting pamamaraan. Mahirap na ito gawin. Pero ito po ang sabi ng Diyos. Ipapakita natin kung ano po may kasabihan tayo, may salita ng Diyos. Kung ano po ang laman ng ating mga puso, yun po ang ating may babanggit. Yun po ang mga matamis na mga salita ng Diyos ang ating mababanggit sa ating kapwa. Na instead, yung ating galit
ay maisip natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya ito po ang ating nagagawa. Tayo po'y nagkukontrol, hindi po natin ikontrol ang masamang dila na ito. Dahil mayroon tayong kapapaglagyan, mayroon tayong kapamahakan, at hindi tayong kalundan ng ating Diyos sa ating mga ginagawa. Marami pang magagawa ang dila kung tayo po'y magpapailalim nito. Sa pagpupuri, ginagamit natin ito. Sa pasasalamat, sa pananalangin, sa counseling, sa paghayag ng kanyang salita. So, kung gagamitin natin sa ganyang kapamaraanan, kalugdan po tayo ng Diyos. But, kung paggagamitin natin ito sa walang kwintang chismis, hanggang yung kachismis mo naman, hindi Kristiyano, ang iyong pinag-usapan ay hindi mapunta doon sa salita ng Diyos. Ang inyong papuntahan, si kapatid ang pinag-usapan. Si kapatid ang naging pulutan ng pag-uusap. Ganon katindi, at lalo na hindi nakalugdan ng ating Panginoon ang ating mga sinasabi. Dapat kung tayo po'y nakipag-usap sa ating mga sa ating kapwa, mga mananampalataya, pag-usapan po natin yung glory ng Diyos. Pag-usapan po natin kung paano tayo lumago. Pag-usapan po natin yung nasa Biblia. Madalas natin pag-usapan ang mga pangyayaring hindi kalugod-lugod. Ang mga pangyayaring nakakasira ng puri ng tao. Masarap kasi yung pag-usapan, no? Lalo na yung tumingkad yung pag-uusap natin. Nandoon yung ating, yung nasa peak point ng ating pag-uusap, kasi kapatid yung pinag-usapan. Napakasaya. Lalo ko si Casper. Napakasaya. Parang lively. Lively ang pag-uusap. Pero ito po'y nakakasira ng puri. Handa po tayong maging accountable bawat sinasabi po natin. At yung puso natin, punuin natin ito ng pagmamahal. Punuin po natin ito ng habag para maging yung ating lumalabas sa ating puso, sa ating mga bibig, sa ating mga dila ay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ipapakita po natin yung gawa na nanggaling sa Diyos. Hindi puro mga pangako. Naging politisyan na ba tayo? Nangangako na walang katotohanan? Kung magsalita tayo, nangangako pero hindi natin magagawa. Nangangako tayo kahit sino, basta makuha lang natin ang ating gusto. Pagkatapos na to, sasabihin mo, pinangakuhan ka nga, tutuparin pa. So, that's a liar. Napakahirap po kung wala po tayong Diyos, kung hindi po natin tinutupad ang kalooban ng Panginoon. Wala pong exempted dito, pati ako tinatamaan, lahat po tayo, kasi ang salita ng Diyos, ito po'y nagtutuwid sa tamang landas upang tayo po'y makorek. Kasi minsan, nadala tayo sa ating emosyon, nadala tayo sa paligid, sa nakasirang mundong ito sa ating spiritual. Kaya mahalin tayo doon. At napaka tinatawag na naging bad, no? Napakasakit na ganun ang mga Kristiyano. Kristiyano ba yan? Ang pinag-usapan, puro mga kababalaghan. Ganun din sa atin, itong mga dila na ito ay gagamitin natin papuri para sa Panginoon. Huwag natin gamitin sa mga masamang bagay na sinabi ni Apostol Santiago na ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi
sa ating buong pagkatao. Hindi po natin ito mapapaamo. Mapapaamo lamang natin kung tayo po'y babad sa presensya ng Diyos. Sabi dito, napapaamo ang isang kabayo, napapaamo ang isang barko, napapaamo ang mga hayop. Kung tayo mismo ang magdala, magkontrol sa ating sarili, mapapaamo natin ito lahat. Pero kung wala tayo, hindi mahirap tayong magbasa sa salita ng Diyos, hindi tayo nakapagsamba, lilitaw yung ating tunay na pagkatao. Yung human nature ng isang tao na madaling makapagsalita ng masakit sa kapwa. Ito po'y isang paalala sa atin na huwag natin gawin ang mga ginagawa ng hindi mananampalataya. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nanakamatay. Kung palagi na lang tayo ay magsinungaling, palagi na po tayo nag-murmur, yung ating mga dila ginagamit natin sa tawag na yung murmur, Reklamo. reklamo. Ano ba naman to? Nagtatabog. Nagdadabog. Lalo na pag tayo inutusan sa ating mga magulang, Amen. utusan tayo ni pastor, nagdadabog minsan. Wala naman yan dito, di ba? Tayo na may susunod eh. Amen. Sabi, pastor, ikaw mensahe ngayon. Ay, yes po, pastor. Oo. Magre-ready na kami, Pastor. Lari, ikaw daw isa ito next week. So yun po, no, na nagamitin natin ang ating dila sa paghayag ng kanyang salita at maging magkakaroon tayo ng self-control. Pipigil lang. Huwag natin ilabas kung hindi ito nakaka-inspired ang mga salita. Amen, amen. Pero kung mayroon kang skills, tulad ni Brother Roger na nakaka-inspired, purihin ng Diyos, kabuhay niya. Yes, amen. So gagamitin mo ito para sa papuri sa Panginoon. Mga salitang nagbibigay encouragement sa bawat isa. Sa taong nangangailangan ng counseling. Sa mga taong nangangailangan ng para i-lift up ang kanilang mga espiritu. So, yun po ang gamit ng ating mga dila. Kaya natin, sabi dito, kung anong laki man ng barkong iyan, mapipigilan sa pamagitan ng timon. Ganon din yung timon, yung ating mga sarili. Tayo po may sariling pasya kung paano natin i-guide, kung paano natin isusulong yung hadikain ng Diyos. May sarili tayong pasya. At mayroon tayong papuri para sa Panginoon. Mayroong tinatawag na crown, iba't ibang crown kung tayo po'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tamang paggamit ng dila. Ito ang ginagamit natin sa papuri sa ating Panginoong Ama. Ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang papuri, paglalait. Hindi ba dapat mangyari? Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumabas sa isang bukal ang tubig na tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi magapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at lalo nang hindi bumukal ang tabang sa bukal ng tubig at alat. Bago ko pa ipinaglihi at pinanganak, pinili na kita upang maging at lalong hindi bumukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alam.
Ganun po mga kapatid, hindi pwedeng, kung ano ang laman ng ating puso, hindi pwedeng hindi ito malalaman. Sa sinasabi ko pa, kung pinuno mo ito ng pag-ibig, ang lumalabas sa ating mga dila, pag-ibig, hindi lumalabas yung ating pagkatao, yung ating human nature. Kung pinuno mo ito, sabi pa ni Brad Roger, tell me your friends and I tell you who you are. Ganun din. Magsalita ka at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. So makikita yung ating mga panlabas anyo sa pamagitan ng ating pananalita, mga kapatid. Kung ano po ang nasa puso natin, yun po ang lumalabas. Ang sabi nito, hindi mamunga ang igos ng ulibo o vice versa man. Dahil kung ano tayo, Kristiyano tayo, lumabas yung ating tunay na pagka-Kristiyano. Amen. Kung Kristiyano-Kristyanuhan lang tayo, lumabas yung kulay natin kung sino tayo. So ito po, sa pamagitan ng ating pananalita, ituwid na natin. Mayroon tayong pagpipigil sa sarili, gawin natin ang tama, na ang ating mga nababanggit, ito po'y nakakalugod sa ating Panginoon. Yan lang po, mga kapatid, ang mensahe natin ngayon. At nawa na ang ating mga nababanggit ay ito po'y mga salitang nakapaloob sa salita ng Diyos. Bigyan tayo ng direksyon kung paano natin ito gagamitin. Binigyan tayo ng kaalaman upang tayo po'y makasunod, wisdom sa ating Panginoon. Na ito pong lumalabas sa ating mga bibig ay hindi ito nakapanglait. Hindi ito nagbibigay ng sama ng damdamin. Bagkus ito po'y nakapagbigay ng inspiration sa ating kapwa mananampalataya, sa ating katrabaho, sa ating mahal sa buhay. Di natin ito ginagamit sa masamang pamamaraan, sa panlilang. Dahil klarong-klaro dito, mas tayo pa'y huhusgahan ng marami. Huhusgahan tayo ng Panginoon, matimbang pa kaysa ating mga tinuturuan. So, God bless mga kapatid, at ang challenge natin sa buhay po natin, sa anong paraan tayo nakakasakit sa ating kapwa. Ito po ang ating paggulay-gulayan. At kung nakakasakit man tayo, panahon na po ito para ating i-correct. Panahon na po ito para tayo po'y magulay-gulay, reading for His words, para tayo po'y malinis sa salita ng Diyos at lumalabas sa ating mga dila ay ang katotohanan, which is Jesus Christ. Amen. So, manalangin po tayo. Hallelujah. Banal naming Diyos, napakabuti mo sa inyong salita na nag-reflect ito bilang isang salamin sa pumuhay mo sa amin. Na ang dilang ito ay magagamit lamang sa papuri, pasasalamat, sa mga panalangin. Guide us, O God, na hindi kami makapanakit ng tao, na mas marami kaming mahikayat sa inyong panan. Kung hindi man namin ito magagawa, you are more than, higit ka sa lahat, Panginoon, sa lahat, sa ibabaw ng mundong ito, natalunin ang gawa ng dyablo. Punuin mo kami ng inyong pagmamahal, ng inyong habag, upang ang lumalabas sa aming mga dila ay ang inyong kapamaraanan, ang inyong kapangyarihan, na hindi kami masaayon sa masamang mundo ito, kundi mapapalakas namin ang aming mga kapatid
na maging instrumento para marami kaming nagpupuri ang mga dilang ito magamit sa panalangin sa pamimigay ng mensahe. Magagamit sa lahat na ikalugdan mo, Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat. To you alone the glory. Sa mga nakikinig sa online, let us apply these words. Santiago chapter 3, verse 1 to 3. Na ito po ang mag-guide sa amin. Pagpalain mo mga kapatid namin, Panginoon, nasa labas ng bansa, sa Pilipinas man, sa UK man, sa Germany man, saan man sa mundong ito, sa Spain man. We read, we love, at ang prophet na ito, ang pagmamahal sa inyo. Salamat sa mga kapatid na nigamit mo na nandito upang magpatuloy ang gawain mo, Diyos. Instrumento mo sila sa kanilang buhay, ang kanilang mga daliri, ang kanilang mga salita, ang kanilang mga pagpupuri para magpalapit sa inyong kabanal-banalan na gusto. O God, sa inyong mga salita lamang kami namumuhay. At salamat Panginoon, ang lahat na ito ay aming inili sa tanging pangalan ng iyong anak, si Kristo Jesus. Amen. Puso ko'y tumulog sa'yo. Nagpapakumbaba, susumamo. Pagdamatin mo, ikaw ay mapasdan.
Church, are you blessed? Amen. Di ko po naririnig yung onliners. Marinig ko ba? Amen daw. Ayun. Amen, amen, amen. Marinig pala. Bless po tayo. Sabi nga po ni Pastor sa kanyang mga mensahe na pinagkaloob ng ating Diyos, let be the tongue used to praise our Lord. Amen. Amen po? Amen. Mag-English po ako. Use our tongue. Ngayon po, patuloy po natin papurihan ang ating Diyos. Amen. Let's give praise to the Lord. Let's Nawala yung Panginoon. Come on, church, every praise. Everyone worship the one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God.
Shout out to my family. Yeah, nagdarating talaga eh. God bless! God bless, God bless. Pastor Mark! Ate Sheila, God bless. Ate Lisa, God bless. See you po see you later sa prayer meeting, family. Love you all. Bro, Bye! nagdarating tuloy-tuloy ako. Mother, I love you. See you sa prayer meeting. Ate Cecil Montero from Singapore. Hindi God bless, nakita ate. yung ano ko. Okay rin eh. Ha? Oh. Okay rin eh. Ah. Hindi nakita oh. Hindi nakita, oh. Makapal na yung buhok. Oh. Makapal na yung buhok. May bago tayong attendance. Ano yung bago? Si Sofia. Hello po, Ate Sofia. Ayun na nakalagay. God bless everyone. Nak, see you later sa prayer meeting. Wag po mawawala sa prayer meeting. Invited po muli lahat. Family, I love you. Mother, asan si Ate Shio? Nay! Tandaan nyo na yung utangin ko, Nay. Lucky me. Lucky me, pansit canton lang, Nay. Ay, ang ingay ni Kuya Casper.